Maligayang pagdating sa kwentong Biblia. Nakarinig ka na ba ng mga taong ipinanganak mula sa isang episode na minarkahan sa pamamagitan ng kasalanan at kahihiyan, ngunit sa paglipas ng panahon ay naging isa sa pinakamalupit na kaaway ng bayan ng Diyos? Ito ay isang kwento na nagsisimula pagkatapos ng pagbagsak ng Sodoma at ang Gomora ay dumaan sa mga gawa ng kawalan ng pag-asa ng tao, umabot sa madugong mga digmaan at pagsamba sa Diyos-Diyosan at nagtatapos na nababalot sa mga hula ng paghatol at pagkawasak. Ngayon ay galugarin natin ang kasaysayan ng mga Amonita, mga inapo ni Ben-Ami na anak ni Lot. Isang taong ang pinagmulan ay nababalot ng mga anino, mga taksil na alyansa at isang hinulaang tadhana ng pagkasira. Ito ay isang salaysay na nagpapakita sa atin kung paano maaaring umalingaw-ngaw ang mga padalos-dalos na desisyon sa loob ng maraming siglo at baguhin ang takbo ng buong bansa. Nagsisimula ang lahat sa isang tiwangwang na tagpuan kung saan ang mga marka ng pagkawasak ay nananatili pa rin bilang isang paalaala ng banal na paghatol. Matapos ang kalunos-lunos na pagwawakas ng Sodoma at Gomora, ang mga lungsod na naging mga simbolo ng katiwalian, karahasan at nakababahalang gawain, ang salaysay ng Biblia ay naglalahad ng pagtakas ni Lot, ang pamangkin ni Abraham. Siya ay naligtas hindi dahil sa kanyang sariling merito, ngunit sa pamamagitan lamang ng awa ng Diyos, na nagpaabot ng kanyang habag upang mapanatili ang kanyang buhay at ng kanyang dalawang anak na babae. Ang maliit na pamilya na ngayon ay walang asawa at ina, ay nakahanap ng kanlungan sa isang yungib sa mga bundok, malayo sa anumang kontak ng tao, sa ganap na paghihiwalay. Ang takot na ang buong sangkatauhan ay natupok ng banal na paghatol. Ang nangingibabaw sa kanilang mga puso na lumilikha ng isang kapaligiran ng kawalan ng katiyakan at kawalan ng pag-asa sa gitna ng katahimikan ng mga batong iyon. Sa madilim at malungkot na kapaligirang ito, nagsimulang mga tuwiran ang mga anak na babae ni Lot dahil sa gulat at kawalan pananampalataya. Ang paniniwalang walang tao na natitira sa lupa upang magbigay sa kanila ng supling at matiyak ang pagpapatuloy ng kanilang linya ng pamilya, nag-isip sila ng isang desperadong plano. Dahil sa takot at kawalan ng pananampalataya, nagpasya silang kunin ang tadhana sa kanilang sariling mga kamay sa makasalanang paraan. Pinalasing nila ng alak ang kanilang ama na nagtanggal sa kanya ng kalinawan ng pag-iisip at kontrol sa kanyang mga aksyon. Sa magkahiwalay na gabi, bawat isa ay nakahiga sa kanya nang hindi nalalaman ni Lot kung ano ang nangyayari. Kaya, ang isang gawa na ipinanganak dahil sa takot at kawalan ng pagtitiwala sa Diyos ang naging pinagmulan ng dalawang buong bansa. Mula sa matandang anak na babae ay nagmula si Moab, na kung saan ang pangalan ay magbubunga ng mga Moabita, isang bayan na sa kalaunan ay lilitaw sa patuloy na pakikipaglaban sa Israel. Mula sa nakababatang anak na babae ay dumating si Ben-Ami, na ang pangalang anak ng aking mga tao ay mayroon ng marka ng isang maruming kwento at isang kahiyahiyang simula sa moral. Sa kanya, nagmula ang mga Amonita. Mula sa paglilihi, ang mga taong ito ay nagdala ng espiritual at moral na pasanin na sumunod sa kanila tulad ng isang anino, isang direktang bunga ng mga pagpili ng tao na ginawa dahil sa takot sa halip na magtiwala sa lumikha. Ang ulat na ito na nakatala sa Genesis 19 ay nagsisilbing isang paalala kung paano maiuugnay ang mga pinagmulan ng isang bansa sa malalalim na pagkakamali at gayunpaman ay bahagi pa rin ng mas malaking disenyo ng mga layunin ng Diyos. Sa kabila ng kahihiyang nauugnay sa kanilang simula, hindi pinigilan ng Diyos ang lahi na ito na dumami. Itinatag ng mga Amonita ang kanilang mga sarili at lumaki bilang isang organisadong tao, sumakop sa mga teritoryo at nag-iwan ng kanilang marka sa kasaysayan ng rehiyon.
Gayunpaman, ang mga pagpipiliang gagawin nila sa mga susunod na siglo ay magdadala sa kanila ng higit at higit pa mula sa kalooban ng Panginoon. Nakatutuwang pansinin na kahit na may mantsa ang kanilang pinagmulan, ang mga Amonita ay mga inapo ni Lot na pamangkin ni Abraham, ang paglikha ng isang direktang koneksyon sa pagkakamag-anak sa Israel. Ang pagbubuklod ng dugo na ito ay maaaring isang landas sa pagiging malapit at alyansa. Ngunit ang naganap ay kabaligtaran. Sa paglipas ng panahon, ang alaala ng relasyon ng pamilyang iyon ay nawala sa harap ng puot at ang mga Amonita ay naging mahigpit na kalaban, ipinahayag at hindi nagbabago, mga kaaway ng mga pinili ng Diyos. Sa mga unang yugto ng paglalakbay ng Israel, sa lalong madaling panahon pagkatapos umalis sa Ehipto, nagbigay ang Diyos ng espesipikong mga tagubilin kung paano haharapin iba't ibang tao. Kabilang sa mga tagubiling ito ay ang pagbabawal sa pagsalakay sa mga Amonita o pagkuha sa kanila lupain, sapagkat ang mga teritoryong iyon ay ibinigay na ng Diyos bilang isang lehitimong mana sa mga inapo ni Lot. Ang utos na ito na nakatala sa Deuteronomyo 2 ay nagpapakita na sa kabila ng kontrobersyal na pinagmulan ng mga Amonita at sa mapanghimagsik na kinabukasan na naghihintay sa kanila, ang banal na awa ay ipinakita pa rin sa kanila. Hindi binaliwala ng Panginoon ang genealogy o ang pangakong ginawa noon na nag-iingat ng lugar para sa mga taong iyon sa loob ng mas malawak na plano ng kasaysayan. Ang mga Amonita ay nanirahan sa isang estratehikong mahalagang lugar na matatagpuan sa silangan ng Ilog Jordan sa isang rehiyon na sa ngayon ay halos katumbas ng modernong panahong Jordan. Ang kanilang kabisera, ang Rabbah, ay naging sentro ng kapangyarihan at kahalagahan, at ang pangalan nito ay nananatiling buhay sa lungsod ngayon ng Aman na nagtataglay pa rin sa pagkakakilanlan nito ng alaala ng sinaunang bansang iyon. Ang magandang lokasyong ito ay nagbigay sa kanila ng kontrol sa mahahalagang ruta ng kalakalan at pag-access sa mga punto ng pagtatanggol na magiging mahalaga sa mga salungatan sa hinaharap. Sila ay hindi isang nakakalat o hindi organisadong grupo. Sa kabaligtaran, itinayo nila ang kanilang sarili bilang isang lipunan na kahit na pinapanatili ang ilang mga nomadic na elemento, nagtataglay ng mga handa na hukbo, mga determinadong pinuno, at isang baseng heograpikal na nagbigay sa kanila ng kalamangan sa ekonomiya at militar. Sa paglipas ng panahon, ang relasyon sa pagitan ng mga Amonita at ng mga Israelita ay hindi na lamang naging malayo at naging mas tensyonado. Ang pagbubuklod ng pamilya sa pamamagitan ni Lot na maaaring napaunlad ng kooperasyon at samahan ay hindi sapat upang bumuo ng isang tulay sa pagitan ng dalawang tao. Ang mga Amonita ay pumuwesto sa kanilang mga sarili sa pagsalungat na mas piniling makipag-alyansa sa mga ipinahayag na mga kaaway ng Israel. Ang paghihiwalay na ito ay hindi limitado sa mga isyong pampolitika o teritoryo. Nakarating din ito sa espiritual kaharian, sapagkat tinanggihan ng mga Amonita ang mga tagubilin ng Diyos at yumakap sa mga gawaing idolatroso, bumulusok sa mga kaugalian at kultong tuwirang sumasalungat sa kalooban ng Diyos. Sa ganitong paraan, nakagawa sila ng isang pagkakakilanlan na hindi lamang naghiwalay sa kanila sa Israel, ngunit naglagay sa kanila sa patuloy na antagonismo laban sa mga taong pinili ng Panginoon. Ang puot na ito ay naging maliwanag sa tiyak na mga sandali sa paglalakbay ng Israel sa ilang. Sa panahon ng matinding pangangailangan nang ang Israel ay nagdurusa sa gutom at uhaw sa kanilang mahabang martsa, maaaring inaasahan ng isa ang kahit isang pangunahing kilos ng pagkakaisa mula sa ang mga Amonita, isang bagay na naaayon sa pagkakaugnay ng dugo na kanilang pinagsaluhan. Ngunit sa halip na mag-abot ng kamay
tumanggi silang magbigay ng tinapay at tubig. Ang maaaring isang simpleng pagkilos ng pagkamapagpatuloy ay naging patunay ng paghamak at kawalang interes na kanilang kinikimkim sa mga Israelita. Ang tila maliit na pagtanggi na ito ay nagdala ng malalim na simbolikong bigat. Ipinakita nito na hindi itinuturing ng mga Amonita ang kanilang sarili bilang magkakapatid o magkatuwang, ngunit bilang mga karibal na dapat humina, na nagpapatibay sa isang hadlang na mula noon ay isasalin sa mga siglo ng labanan at kawalan ng tiwala. Ang puot ng mga Amonita ay hindi limitado sa pagtanggi na tulungan ang Israel sa kanilang unang paglalakbay. Lumampas sila sa kawalang interes at piniling sumama sa ibang mga tao sa mga pagsasabwatan laban sa bansang pinili ng Diyos. Kasama ng mga Moabita at Midianita, bumuo sila ng mapanlinlang na alyansa sa layuning pahinain at lipulin pa nga ang Israel. Nilinaw ng paninindigan na ito na hindi lamang tungkol sa mga hindi pagkakaunawaan sa teritoryo o pampulitika, kundi isang mulat na desisyon na lumaban sa layunin ng Diyos. Sa bawat pagkakataon na ang mga Amonita ay nakikiisa sa mga kaaway ng Israel, pinatitibay nila ang kanilang posisyon bilang mga kalaban, hindi lamang ng isang bayan, kundi ng mismong Diyos na umalalay sa kanila. Sa ganitong klima ng lumalagong puot na naganap ang isang kapansin-pansing yugto, ang mga Amonita kasama ang mga Moabita ay gumawa ng isang masamang espiritual na panukala. Inupahan nila si Balum, isang maninisid na kilala sa pagsumpa para sumpain ang Israel. Ang ulat na nakaulat sa aklat ng mga bilang ay higit pa sa isang dituwirang pagkilos ng digmaan. Ito ay kumakatawan sa isang direktang pagsuway sa Panginoon, sapagkat hinahangad nilang neutralisahin ang proteksyon ng Diyos sa kaniyang bayan sa pamamagitan ng okultismo. Nabigo ang pagtatangka dahil ginawa ng Diyos ang mga sumpa sa mga pagpapala, ngunit ang kabigatan ng pagkilos ay nagdulot ng pangmatagalang mga kahihinatnan. Sa Deuteronomio 23, ipinag-utos na walang Ammonite o Moabitete ang makakapasok sa kapulungan ng Panginoon hanggang sa ika-10 henerasyon bilang pag-alaala sa kanilang pagkakanulo at pagtanggi na mag-alok ng mabuting pakikitungo sa panahon ng pinakamalaking pangangailangan ng Israel. Inihayag ng paghatol na ito ang lalim ng problema. Hindi sirkumstansyal ang tunggalian. Hindi ito nakakulong sa mga pagtatalo, sa mga hangganan o impluwensyang pang-ekonomiya. Ito ay nagkaroon ng malalim na espiritual na mga ugat. Ang mga Amonita ay naging direktang mga kaaway ng kung ano ang itinayo ng Diyos sa pamamagitan ng Israel. Ang kanilang mga saloobin, alyansa at mga gawain ay nagsiwalat hindi lamang ng puot sa isang tao, kundi ng paghihimagsik laban sa banal na plano mismo. Kaya mula sa pagiging inapo ni Lot at mga kamag-anak ni Abraham, sila ay nagkaroon ng pagkakakilanlan ng makasaysayang at espiritual na mga antagonista na paulit-ulit na naaalala sa banal na kasulatan bilang mga kalaban ng kalooban ng Diyos. Ang kanilang puot, gayunpaman, ay hindi limitado sa mga labanang militar o mga pagsasabwatan sa politika. Ito ay nakatanim sa mismong relihiyon ng mga Amonita. Ang kanilang pangunahing Diyos ay si Milcom, na tinatawag ding Molek, isang malupit na Diyos na nauugnay sa mga ritual ng paghahain ng tao. Ang pagsamba sa idolotroso na ito ay madalas na nangangailangan ng pag-aalay ng mga bata, isang gawaing itinuturing na isang kasuklam-suklam sa harap ng Panginoon. Ang mga altar ay itinayo para sa gayong mga karapatan at ang kanilang karahasan ay direktang nagulat at lumabag sa mga utos ng Diyos. Dahil dito, paulit-ulit na binalaan ng Diyos ang Israel na huwag maimpluwensyahan ng mga kultong ito. Nanilinaw na ang gayong mga gawain ay hindi lamang sumisira sa pananampalataya, kundi nagdulot din ng paghatol sa mga yumakap sa kanila. Sa paglipas ng mga siglo, gayunpaman,
Ang impluensya ng mga Amonita sa dakong huli ay tumagos maging sa mga Israelita mismo. Isa sa mga pinakatrahedya na sandali ng prosesong ito ay naganap sa panahon ng paghahari ni Solomon. Sa kabila ng kanyang tanyag na karunungan at kasaganaan na natanggap niya bilang isang pagpapala mula sa Diyos, binuksan ng hari ang pinto para sa pakikipag-alyansa sa pag-aasawa sa mga dayuhang babae kasama ng mga Amonita. Dinala ng mga asawang ito ang kanilang mga Diyos at mga ritual at nang maglaon ay naimpluwensiyahan nila ang puso ng hari. Sa kanyang katandaan, sumuko si Solomon sa kanilang mga panggigipit at hindi lamang pinahintulutan ng pagsamba kay Milcom at iba pang mga dayuhang Diyos kundi maging nakilahok dito. Ang gawaing ito ay sumasagisag sa pag-alis sa pamantayang itinatag ng Panginoon at pinasinayaan ang panahon ng espiritual na paghina na makakaapekto sa buong kaharian. Ang pinakasikat na kaso ng paglusot ng mga Amonita sa Israel ay ang kay Narna, isang babaeng Amonita na naging asawa ni Solomon at ina ni Rehoboam, tagapagmana ng trono. Upang mapalugdan siya, gumawa ang hari ng mapanganib na mga konsesyon, anupat pinahintulutan ang pagtatayo ng mga altar sa Jerusalem na inialay kay Milcom at sa iba pang dayuhang mga Diyos. Ang bigat ng gawaing ito ay napakalaki. Ang mismong taong nag-alay ng kanyang buhay sa pagtatayo ng templo ng Panginoon, ang espiritual na sentro ng Israel, ay nagbigay ng autorisasyon sa banal na lungsod na mahawa ng mga paganong gawain. Ang kontradiksyon na ito ay minarkahan ang isa sa pinakamalaking espiritual na pagbagsak sa kasaysayan ng kaharian na nagbubunga ng mga kahihinatnan na umaalingaw-ngaw sa mga henerasyon. Ang problema ay hindi lamang sa palasyo ng hari. Ang saloobin ni Solomon ay nagbukas ng espiritual na mga paglabag na nagbigay daan sa idolatriya na tumagos sa pinakapuso ng kaharian ng Israel. Ang nagsimula bilang maliit na konsesyon ay naging permanenteng mga altar, pampublikong ritual at mga gawain na sumisira sa pananampalataya ng mga tao. Napakatindi ng kontaminasyon anupat pagkaraan ng mga siglo, kinailangan ni Haring Hosias na gumawa ng radikal na mga hakbang upang maibalik ang kadalisayan sa pagsamba. Sinira niya ang mga altar, inalis ang mga bagay na ginagamit sa paganong mga ritual at inilipat ang bansa sa ang eksklusibong pagsamba sa Panginoon. Ang katotohanang kailangan ang gayong mga reforma ay nagpapakita kung gaano kalalim ang impluensya ng mga Amonita sa espiritual at kultural na buhay ng Israel. Ang idolatriya ng mga Amonita, kung gayon, ay hindi lamang isang panlabas na problema na nakakulong sa mga hangganan ng ibang lupain. Ito ay may konkreto, panloob at mapanirang epekto sa Israel. Bawat altar na itinayo, bawat gawaing inaangkat, bawat konsesyon na ginawa ng mahinang espiritual na mga pinuno ay nagpapahina sa katapatan ng mga tao sa Diyos at nagdala ng malalayong kahihinatnan. Ang relihiyosong aspetong ito na idinagdag sa politikal at militar na labanan ay naging dahilan upang ang mga Amonita ay isang matibay na kaaway na may kakayahang salakayin ang Israel sa bawat pagkakataon sa harap sa pamamagitan ng tabak o sa pamamagitan ng espiritual na pangaakit. Sa panahon ng mga hukom, ang tunggalian na ito ay umabot sa bagong taas. Nakipagsanib puwersa ang mga Amonita sa mga Moabita at Amalachita sa isang mapang-aping alyansa na sumakop sa Israel sa loob ng 18 taon. Ito ay panahon ng paghihirap at kahihiyan ng madama mismo ng mga tao ang bigat ng nabubuhay sa ilalim ng dominasyon ng kaaway. Gayunpaman, kahit nasa gitna ng disiplina at paghatol, hindi sinira ng Diyos ang kanyang tipan. Itinayo niya si Jefta, isang hindi malamang na pinuno na tinanggihan kahit ng kanyang sariling pamilya upang mamuno sa pagpapalaya. Sa ilalim ng kanyang utos, tinalo ng Israel ang mga Amonita
na muling ipinakita na sa kabila ng hindi katapatan ng Israel, nanatiling tapat ang Panginoon at namagitan para sa kanyang mga tao. Makalipas ang ilang taon, sa panahon ng monarkiya, muling namumukod-tangi ang mga Amonita sa kanilang poot. Isang mapagpasyang episode ang naganap sa pinakadulo ng simula ng paghahari ni Saul. Ang lungsod ng Jabesh Gilead ay kinubkob ng mga Amonita na nagpataw ng nakakahiyang mga kondisyon para sa pagsuko nito, na nagbabanta na kahihiyan at alipinin ang lahat ng naninirahan dito. Ang panghihikayat na ito ay tiyak para kay Saul, na bagong pinahiran ganap na umako sa kanyang tungkulin bilang hari. Ipinatawag niya ang mga tribo, nagtipon ng hukbo, at nagmartsa laban sa mga kaaway na nagtamo ng tiyak na tagumpay. Ang pagkatalo ng mga Amonita ay hindi lamang nagligtas sa Jabesh Gilead, kundi nagpatatag din ng autoridad ni Saul at nagpatunay sa harap ng buong Israel na ang Diyos ay kasama niya sa simula ng kanyang paghahari. Gayunpaman, hindi madaling napawi ang poot ng mga Amonita. Kahit na pagkatapos ng napakaraming naipon na pagkatalo sa buong kasaysayan nila, napanatili nila ang isang confrontational posture. Sa panahon ng paghahari ni David, ang isang episode na maaaring isang diplomatikong kilos lamang ay naging isa pang madugong labanan. Nang magpadala ang hari ng Israel mga mensahero na may layuning aliwin si Hanoon, ang bagong pinunong Amonita, sa pagkamatay ng kanyang ama, ang kilos ng mabuting kalooban ay tinanggap ng may kawalan ng tiwala at hinala. Si Hanoon, na naimpluwensyahan ng mga tagapayo na naghasik ng pagdududa at takot, ay naniniwala na ang mga sugo ay hindi dumating sa pagkakaisa ngunit bilang mga espiya. Ang kanyang tugon ay walang galang. Inutusan niya ang kalahati ng kanilang mga balbas na ahit, isang tanda ng matinding kahihiyan sa kanilang kultura, at ang kanilang mga kasuotan ay pinutol sa baywang na iniiwan silang nakalantad sa harap ng lahat. Ang pagsuway ay hindi lamang laban sa mga lalaking iyon, kundi laban kay David mismo dahil sa mga sinaunang lipunan, ang karangalan ng mga mensahero ay direktang nakatali sa karangalan ng nagpadala sa kanila. Ang pampublikong insulto na ito ay parang paghahagis ng spark sa isang pulbos. Mabilis si Hanon natanto ang kabigatan ng kanyang pagkilos dahil ang kahihiyan ng mga sugo ay katumbas ng isang deklarasyon ng digmaan. Alam niyang hindi niya kayang harapin ang kapangyarihang militar ng Israel nag-iisa. Naghanap siya ng panlabas na reinforcements. Nakipag-alyansa siya sa mga kaharian ng Aramean, kumuha ng libu-libong mersenaryong sundalo sa pagtatangkang balansehin ang mga puwersa. Malapit na ang larangan ng digmaan na puno ng mga armadong mandirigma, mga kalasag na kumikinang sa araw, at umaalingaw-ngaw ang mga sigawan ng digmaan na lumilikha ng isang eksena ng matinding tensyon. Sa kabila ng laki ng hukbo ng kaaway, ang Israel ay pabor hindi lamang sa mga numero, kundi pati na rin sa pamumuno at organisasyon. Sina Joab at Abisai, na pinagkakatiwalaan at may karanasang mga general ni David, ay nagbahagi ng kanilang mga hukbo sa madiskarteng paraan na handang harapin kapwa ang mga Arameo at ang mga Amonita. Mabangis ang sagupaan, may marka ng dugo at lakas ng loob, ngunit nanaig ang disiplina at diskarte ng mga Israelita. Ang mga mersenaryo, bagamat marami, kulang sa pagkakaisa ng nagkakaisang hukbo at unti-unti napaatras sila. Ang tagumpay ng Israel ay hindi lamang militar, kundi moral din dahil inilantad nito ang kahinaan ng mga alyansang ginawa ng mga Amonita. Ang kinalabasan ay nakapipinsala para sa mga tao ng Hanun. Ang Rabbar, ang kanilang kabisera, ay kinubkob sa loob ng maraming buwan hanggang sa tuluyang mahulog ito sa ilalim ng kontrol ng mga Israelita. Ang mga kayamanan ng lungsod ay dinambong, at bilang patunay ng tagumpay, kinuha ni David para sa kanyang sarili ang korona ng kaaway na hari
ang sukdulang simbolo ng soberanya. Para sa mga Amonita, ang pagkatalo na ito ay hindi lamang pampulitika, kundi espiritual din, dahil ipinakita nito na ang kanilang patuloy na paghihimagsik laban sa mga layunin ng Diyos ay palaging nagbubunga ng kahihiyan. Ipinakikita ng salaysay ng Biblia ang mga pangyayaring ito hindi bilang mga aksidente lamang ng digmaan, kundi bilang katibayan na tuwirang hinahatulan ng Diyos ang pagmamataas at idolatriya ng mga taong iyon. Kaya, ang bawat pagkatalo ay isa ring paalala na ang paglaban sa Panginoon ay walang ibang naidulot, kundi ang pagbagsak at kahihiyan. Sa paglipas ng mga siglo, ang paghina ng mga Amonita ay naging hindi maiiwasan. Kahit na pagkatapos ng paulit-ulit na pagkatalo, hindi nila iniwan ang kanilang postura ng pagkapuot sa Israel. Ang katigasan na ito ay humantong sa kanila sa patuloy na panghihina. Noong ika-6 na siglo BC, sila ay nasakop ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylon. Nawala ang kanilang autonomiya, naging mga vassal, at pumasok sa isang proseso ng hindi maibabalik na pagtanggi. Gayunpaman, hindi naglaho ang kanilang puot. Noong panahon ng muling pagtatayo ng Jerusalem pagkatapos ng pagkatapon sa Babylonia, muling nagpakita ng pagsalansang ang mga Amonita. Ang pinakakapansin-pansing halimbawa ay si Tobia, ang Ammonite na gobernador na gumanap ng pangunahing papel sa mga pagtatangka na pigilan si Nehemias sa muling pagtatayo ng mga pader ng lungsod. Sa pamamagitan ng pangungutya, pagsasabwatan at pagbabanta, hinangad niyang takutin at paralisahin ang gawain. Ngunit ang paglaban ay walang silbi, sapagkat ang Diyos ay kasama ng kanyang bayan at ang muling pagtatayo ay sumulong sa kabila ng mga pakana ng kaaway. Nang maglaon, ang pagpupursige ng mga Amonita sa pagharap sa Israel ay hindi nagdulot sa kanila ng mga tagumpay, ngunit nagpabilis ng kanilang sariling pagkawasak. Unti-unti, nawalan sila ng teritoryo, impluwensya, at pagkakakilanlan, lumiliit sa kapangyarihan, at kaugnayan hanggang sa halos mawala sila sa kasaysayan bilang isang bansa. Ang Biblia ay hindi naglalahad ng isang biglaang ulat ng pagkawala ng ang mga Amonita, ngunit inihayag na ng mga propeta ang kanilang wakas bilang bahagi ng paghatol ng Diyos. Sa Ezekiel 25, makikita natin ang propesiya na ibibigay ng Panginoon ang mga Amonita bilang samsam sa mga tao sa silangan. Ang dahilan ay malinaw, ang kanilang paghamak ng bumagsak ang Huda at ang kanilang masamang kagalakan sa pagdurusa ng bayan ng Diyos. Ang ganitong ugali ng panunuya ay sapat na upang ibigay sa kanila ang banal na paghatol. Sa paglipas ng panahon, ang paghatol na ito ay natupad. Ang kapangyarihan at pagkakakilanlan ng mga Amonita ay humina hanggang sa punto na sila ay unti-unting natanggap ng ibang mga tao, marahil ng mga tribong Arabe na naninirahan sa rehiyon. Mayroon pa ring ilang pagbanggit sa panahon ng intertestamental, tulad ng mga talaan ng mga pinunong nagmula sa mga Amonita, tulad ng tinatawag na bahay ni Tobia, ngunit ang kanilang impluensya ay limitado na at hindi na gumaganap ng mahalagang papel sa pampolitika o espiritual na eksena ng rehiyon. Pagkatapos ng ika-2 siglo BC, ang pangalan ng mga Amonita ay ganap na nawala sa kasaysayan. Ang isang tao na nagsimulang mamarkahan ng isang gawa ng kasalanan at kawalan ng pag-asa, na namuhay sa paghihimagsik laban sa Diyos, ay nagwakas sa kalabuan tulad ng inihula ng mga propeta. Ang trajectory na ito na nakatala sa banal na kasulatan ay hindi lamang isang makasaysayang talaan, kundi isang espiritual na babala din. Ang kwento ng mga Amonita ay nagpapakita sa atin kung paano ang mga desisyon ng tao ay maaaring magdulot ng mga kahihinatnan na umaabot sa mga henerasyon.
Ang pinagmulan na nahawahan ng kasalanan ay sinundan ng mga siglo ng idolatriya, taksil na mga alyansa at lantarang pagsalungat sa bayan ng Diyos. Ang bawat pagpili ay nagpatibay sa kanilang pagkalayo sa banal na kalooban hanggang sa ang kanilang pagkawasak at pagkalimot ay naging hindi maiiwasan. Ang aral na ito ay umaalingaw-ngaw pa rin hanggang ngayon. Ang ating mga aksyon ay hindi lamang nakakaapekto sa kasalukuyan. Sila ang humuhubog sa hinaharap at bumuo ng mga pamana na maaaring maging pagpapala o kapahamakan. Ano magagawa natin ngayon na magbukas ng mga landas ng buhay o magtaas ng mga pader ng pagkawasak para sa mga susunod sa atin? Kung paanong ang mga Amonita ay naging isang halimbawa ng babala, gayon din tayo ipinaalala na ang mga pagpipilian ng isang henerasyon ay maaaring matukoy ang kapalaran ng marami pang iba. Kaya naman mahalagang piliin nating mamuhay ng matuwid ng may integridad at alinsunod sa mga alituntunin ng Diyos. Sa gayon lamang posible na masira ang mga siklo ng kasalanan at bumuo ng isang matatag na pamana ng pananampalataya, isang may kakayahang positibong maimpluwensyahan ang mga susunod na henerasyon. Ang kwento ng mga Amonita ay hindi dapat basahin lamang bilang isang malayong talaan, kundi bilang isang babala sa kasalukuyan. Ipinapakita nito sa atin ang halaga ng paghihimagsik at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit itinatampok din nito ang awa at pasensya ng Panginoon na bawat panahon ay tinawag ang kanyang mga tao sa pagsisisi at nag-alok ng pagkakataong magsimulang muli. Sa pagmumuni-muni natin sa nakaraan, naiintindihan namin ang pangangailangan na huwag ulitin ang parehong mga pagkakamali. Naway matuto tayo mula sa pagkahulog ng mga Amonita at lumakad sa landas na nagpaparangal sa Diyos, nagpapalakas ng ating pananampalataya at nagpapala hindi lamang sa ating buhay kundi pati na rin sa buhay ng ating mga inapo. Ang legacy na iniiwan natin ay maaaring maging isa sa pagkasira o pag-asa. At ang pagpili na iyon ay nagsisimula sa mga saloobin na ginagawa natin ngayon. Kung ang nilalamang ito ay nagbigay sa iyo ng halaga at napukaw ang iyong interes na matuto ng higit pa mula sa mga banal na kasulatan, huwag kalimutang i-like ang video. Malaking bagay ito sa amin. Ibahagi ito sa iyong mga kaibigan at mag-subscribe sa channel. Sa paggawa nito, palakasin mo ang komunidad na ito at patuloy na tumatanggap ng mga pag-aaral at pagninilay na nakapagpapatibay. Naway maabot mo at ng iyong pamilya ang biyaya at pagpapala ng Panginoon sa bawat lugar ng buhay. See you soon!